Nasalanta naman ng bagyo sa Ilocos Norte ang dinalaw ni Vice Presidente Jejomar Binay. Nakasama sila ni Gobernador Imee Marcos at nagpatutsyada sila laban sa umano'y kakulangan ng tulong sa mga lugar na hindi kaalyado ng administrasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang sabi nila walang permanenteng magkaaway sa politika. Ehemplo siguro nito ang pagsasama kanina ni Vice President Jejomar Binay at Governor Imee Marcos sa pamigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ineng sa Ilocos Norte. Noong panahon ng martial law, human rights lawyer si Binay at isa sa mga lumaban sa pang-aabuso ng administrasyon ng ama ni Imee, si yumaong Pangulong Marcos. Vice President Jejomar Binay. Matagal na ako nakapag-move on. Yung nanay ko sabi, pag minumukmok at linoloob lahat ng mga galit sa mundo, papangit ka raw. Sana yung administrasyon ko makilala as a unifying and healing administration. So we have since moved on. We have to move on. Kaya ngayon magkakampi sina Binay at Marcos sa pagbatiko sa anilay kakulangan ng pamahalaang Aquino sa pagbibigay ng tulong sa mga lalawigan ng mga hindi nila kaalyado. Tulad doon dito sa inyo sa Ilocos Norte, puros pangako. Yung iba, palibasa, kapartido nila, yun kung Iloilo, 125 billion pesos ang ibinigay. Yun kung Batanes, na lalawigan ko ni Secretary Abad, daan-daang milyon. Napakalaki ng budget ng Public Works at ng NIA, pero inaasahan ko tulungan sana kami kahit konti. Minsan nagtatampo at nagtatanong rin yung aking province mates kung bakit hindi kami nababanggit sa DRRMC, yung mga meeting nila. Itinanggi naman ng palasyong aligasyon ng dalawa. Pantay-pantay daw ang tingin ng Pangulo sa mga lalawigan at probinsya anuman ang political affiliation ng pinuno nito. Kung yan ay dinaan sa hulaan lamang o sa favoritism, tiyak na hindi tayo makakatamo nung ating natamo na fastest rate of economic growth in each of the last 5 years. Maliban sa pagbatikos sa administrasyon, matuloy din kaya ang mas malalim na alyansang Binay Marcos sa 2016. Isa kasi sa mga matunog na magiging running mate ni Binay, si Senador Bongbong Marcos. Nauna nang kinumpirma ng kampo ni Binay na isa si Senador Bongbong Marcos sa mga kinakausap para maging bise ni Binay. Tigom naman ang bibig ng gobernadora tungkol sa mga plano ng kapatid. Hindi pa raw sila nakakapag-usap tungkol dito. Tulad ng karaniwang ginagawa sa tuwing mag-iikot sa mga probinsya, mga senior citizens ang pangunahing sinuyo ni Binay sa Ilocos Norte na may mga pangakong benepisyong tulad ng libreng postiso. Ako ho ang unang nakaisip ng pagbibigay ng dignity and respect to senior citizens. At ito ho, saan nagsimula? Kasi ako ho lumaki sa tiyo ko. Tungkol naman sa mga alegasyon sa kanya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, hinamon niya mga nag-aakusa na ihabla siya sa korte. Bakit ho kayo hindi maghabla? Kasi kayo puros bintang, puros perception. Mula sa Ilocos Norte, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.